Sumainyo nawa ang kapayapaan, awa, at pagpapala ng Diyos, at maligayang pagdating sa Philippine Channel sa Arabic. Ang kasal sa pamamagitan ng internet ay itinuturing na isa sa mga karaniwang pamamaraan sa modernong panahon. Ito ay dahil sa kadalian ng paghahanap at pakikipag-usap sa pamamagitan ng mga social networking site o dating site na dalubhasa sa pagsasama-sama ng mga lalaki at babae para sa kasal. Ngunit ano ang mga panganib? Ngunit bago tayo magsimula sa nilalaman ng video, inaanyayahan ka naming gumawa ng ilang hakbang. Isa, mag-subscribe sa channel, tiyaking mag-subscribe sa channel upang matanggap ang lahat ng mga bagong update. I-click ang subscribe button at i-activate ang bell para makatanggap ng notification ng bawat bagong video. Dalawa, ibahagi ang video, ibahagi ang episode sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ang impormasyon ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa ibang tao. Tatlo, i-activate ang kampana para sa lahat, para makatanggap ng mga notification tungkol sa bawat bagong video. Tiyaking i-activate ang bell sa lahat. Apat, suporta sa pananalapi. Kung gusto mong suportahan ang channel sa pananalapi, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pindutan ng suportang pinansyal sa hugis ng puso sa ibaba ng video. Maaari mong piliin ang halaga at uri ng suporta na nababagay sa iyo. 5. Sumali sa channel. Maaari mo ring isaalang-alang ang opsyong sumali sa channel para sa mga karagdagang benepisyo at patuloy na suporta. 6. Bumili ng mga produkto. Mayroon kaming magagandang produkto na may logo ng channel. Maaari mo itong bilhin sa ibaba ng bawat video at suportahan kami. Mga kalamangan ng kasal sa pamamagitan ng internet. Sa kabila ng iba't ibang pananaw sa online dating, may ilang kaso na nakamit ang kasiyasyang resulta para sa magkabilang partido. Kabilang sa mga positibong punto ng online na kasal ay ang dali ng pag-access sa kabilang partido. Bagamat ang impormasyong ibinibigay ng mga naghahanap ng kasal sa internet ay kadalasang hindi totoo o hindi lahat ng katotohanan, ang pagkakaroon ng mga personal na file at ang impormasyong naglalaman ng mga ito ay nagpapadali sa pag-abot sa kabilang partido. At ang mga dating site ay nagpapadali din sa pag-alis sa relasyon bago ito umabot sa dulo hanggang sa yugto ng pagkilala sa tao, pagkilala sa mga iniisip ng kabilang partido. Ang online na pakikipagdate para sa kasal ay nagbibigay ng pagkakataon na makilala ang tao sa mas mahabang panahon. Lalo na para sa mga taong pinipigilan sila ng nakapaligid na lipunan na makilala ang isa't isa sa lupa at magkita bago makipag-ugnayan. At kasal, pakikipag-usap tungkol sa sarili ng hindi nagtatakda ng mga paghihigpit. Ang isa sa mga positibo ng online na pakikipag-date para sa kasal ay ang prangka tungkol sa sarili dahil nasa likod ito ng mga digital script pagkilala sa kanila sa pamamagitan ng internet o sa pamamagitan ng mga social networking site o sa pamamagitan ng mga available na marriage sale. Pagbibigay ng mga bagong pagkakataon para sa mga nahuhuli sa pag-aasawa. Ang kasal sa pamamagitan ng internet ay isa sa mga pamamaraan na ginagawa ng ilang taong gustong magpakasal at huli na sa kasal. Lalo na ang mga taong maaaring hindi makahanap ng mga angkop na tao sa kanilang paligid. Kahit papaano ay nagbibigay ito sa kanila ng bagong pagkakataon na makilala ang mga tao sa mas malawak na saklaw at magsimula ng isang pamilya, isang pagkakataon para sa mga taong mahiyain. Ang ilang mga tao ay nagdurusa mula sa kawalan ng kakayahan na bumuo ng isang relasyon sa ibang tao bilang resulta ng takot sa emosyonal na pagtanggi na nagiging sanhi ng kanilang takot na mapalapit sa isang batang babae na kilala nila o sa kabaligtaran, mas gusto nila upang ipakilala ang kanilang mga sarili sa ibang paraan na kung saan ay ang paraan ng internet upang maiwasan ang kahihiyan na malantad sa kanila kung sila ay pagtanggi o hindi pagkakasundo. Mga disadvantages ng kasal sa pamamagitan ng internet. Hindi natin maitatanggi ang maraming matagumpay na kwento ng kasal sa pamamagitan ng internet, ngunit ang mga negatibo ay higit pa rin kaysa sa mga positibo dahil sa huli ay nakasalalay ang mga ito sa ilusyon na maaaring magtagumpay o mabigo. Ang ilan sa mga negatibong ito ay kinabibilangan ng kakulangan ng kredibilidad. Ang pakikipagdate sa pamamagitan ng internet at mga social networking site ay isang pagkakataon upang ipakita ang mga birtud ng parehong partido. Ngunit ang impormasyong ito ay hindi kinakailangang maging tama, at ito ay madalas na isang maling deklarasyon ng pagnanais na magpakasal. Iyon ay, ikaw ay nalantad sa isang panlilinlang na maaaring magdulot ng ilang problema.
Tulad ng pagkilala sa isang may asawa o isang taong nagsasalita para sa layunin ng libangan, mahirap matukoy ang kredibilidad sa likod ng mga screen kung saan masasabi ng isang tao ang anumang gusto niya. Incompatibility sa pagitan ng dalawang partido. Isa sa mga karaniwang problema para sa mga talagang gustong magpakasal sa pamamagitan ng internet, mayroong hindi pagkakatugma pagkatapos ng kasal dahil naniniwala ang mga kabataan na nakilala nila ang isa't isa ng sapat sa pamamagitan ng patuloy na pag-uusap sa pagitan nila at nagmamadali silang magpakasal pagkatapos ng pagkikita. Ngunit mayroong isang katotohanan na dapat magkaiba at maaaring hindi angkop sa magkabilang panig kung hindi sila maglalaan ng sapat na oras upang makilala ang isa't isa sa katotohanan. Ano ang dahilan ng problemang ito pagkatapos ng kasal? Mga problema sa pamilya. Maaaring hindi tanggapin ng pamilya ang ideya ng kasal sa pamamagitan ng mga electronic matchmaker o pagpili sa pamamagitan ng mga social networking site. Alinman dahil sa mismong pamamaraan o dahil sa hindi kasiyahan sa taong pinili na nagdudulot ng mga away sa mga magulang bilang resulta ng attachment sa partner na ito na maaaring humantong sa malalaking problema. Pagkabigla sa katotohanan, bagamat sa pamamagitan ng pakikipag-date online maaari kang makakita ng mga palatandaan ng paghanga o pag-ibig at sumang-ayon sa kasal, ngunit maaari kang makaranas ng pagkabigla kapag nakilala mo siya sa katotohanan dahil ang pagkahumaling ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga ideya at pakikipag-usap, at ang pagkahumaling na ito ay maaaring mag-iba kapag nakikita ang tao, at ito ay isang elemento ng kimika sa pagitan ng dalawa. Mga tao na nangangailangan ng sapat na oras at pagpupulong upang malaman ang lawak ng atraksyon. Sa matapat na paraan, hindi ito tugma sa mga kaugalian at tradisyon, sa kabila ng paglaganap ng kasal sa pamamagitan ng internet. Marami pa rin ang tumutulig sa ideya dahil ito ay lumalabag sa mga kaugalian at tradisyon ng lipunan ng maraming bansa, at nakikita rin ng ilan na ito ay isang paglabag sa mga pagpapahalagang moral at relihiyoso dahil sa pag-uusap ng isang binata at isang babae na nakapag-iisa upang magkakilala ng walang anumang opisyal na relasyon at madalas na walang kaalaman ng pamilya, mga panganib ng kasal sa pamamagitan ng internet. Ang mga problema ng pag-aasawa sa pamamagitan ng internet at mga social networking site ay hindi limitado sa ilang negatibo lamang, ngunit maaaring may kinalaman ito sa mga panganib na nakakapinsala sa tao at sa lipunan. Kabilang sa mga epekto at panganib na maaaring malantad ang isang taong naghahanap ng kasal sa pamamagitan ng internet ay nadagdagang kahinaan sa pambubuli, natuklasan ng maraming tao na ang pag-aasawa sa pamamagitan ng mga internet site, electronic matchmakers, ay isang insulto sa dignidad ng isang babae dahil siya ay itinuturing na isang kalakal na pipiliin mula sa isang grupo ng mga kalakal na nagiging dahilan upang siya ay mahina sa pambubuli ng iba. Nagiging sanhi ng kanyang pakiramdam na maliit at mapahiya sa harap ng iba at mawalan ng halaga. Pagkadismaya at psikolohikal na presyon. Ito ay kadalasang nagmumula bilang resulta ng pagtuklas ng isang kasinungalingan o panlilinlang, o dahil ang isa sa mga partido ay nag-aksaya lamang ng kanyang oras, o bilang isang resulta ng pagtanggi sa pagkikita sa katotohanan na ginagawang nakakahiya ang sitwasyon para sa kabilang partido. Ito ay isa sa pinakamahirap na psikolohikal na epekto dahil lumilikha ito ng pakiramdam ng kawalan ng tiwala sa sarili at kawalan ng tiwala sa sarili. Pagkalantad sa mga scam at panloloko. Maraming kaso at karanasan ang kumalat, lalo na sa mga Arabo, tungkol sa mga scam sa pamamagitan ng internet sa pamamagitan ng pang-akit para sa layunin ng kasal. At maaaring ito ay isang pagkakataon para sa pagkalat ng mga elektronikong krimen. Gaya ng pananalapi na blackmail sa pamamagitan ng personal na impormasyon na maaaring makuha ng isa tungkol sa isa, o ang kakayahang i-access ang kanilang mga pribadong device, lalo na para sa mga batang babae, banta sa pambansang seguridad. Sa loob ng mga pag-aaral ng hindi pangkaraniwang bagay ng online na kasal sa Egypt, sinabi ni Georgihan Al-Nomrosi, propesor ng psikolohiya sa Al-Azhar University, na ito ay isang banta sa pambansang seguridad dahil nagbibigay ito ng pagkakataon para sa mga kabataang lalaki at kababaihan sa Egypt upang makilala ang isang dayuhang partido at kunin sila ng hindi namamalayan upang magtrabaho para sa kapakinabangan ng isang estado. Ang mga saite ng kasal ay maaaring humantong sa kontemporaryong pang-aalipin,
Ito rin ay isa sa mga panganib na lumitaw sa ilang mga modelo ng pag-akit sa pamamagitan ng kasal sa pamamagitan ng internet at mga social networking site. Dahil ang inaasahang ikakasal ay maaaring walang iba kundi mga miyembro ng prostitution network at puting alipin mga mangangalakal o mga miyembro ng isang network na nangangalakal ng mga organo. Pwede bang magpakasal online? Ang pag-uusap tungkol sa kung legal na pinapayagan ang kasal sa internet ay nahahati sa dalawang pangunahing katanungan. Ang una ay kung ito ay pinahihintulutan na maghanap ng asawa o asawa sa pamamagitan ng internet at social media, at ang pangalawa ay pinahihintulutang kontratahin ang kasal at kasal sa pamamagitan ng internet at modernong paraan ng komunikasyon ng walang mga partido sa pagpupulong ng kasal sa parehong lugar. Pinahihintulutan bang maghanap ng asawa o asawa online? Naniniwala ang mga iskolar ng fatwa na walang masama sa paghahanap ng asawa o asawa sa pamamagitan ng internet at social media tulad ng Facebook at iba pa, maliban kung may mga legal na paglabag sa paraan ng paghahanap o pakikipag-usap. Sinabi ni Sheikh Dior Khaled Al-Musli, may walang masama sa paggamit ng mga site sa internet para maghanap ng asawa hanggat sumusunod ang mga sitik na ito sa mga regulasyon ng Sharia at ang mga babae, lalo na, ay dapat pumili ng naaangkop na mga site at mag-imbestiga sa mabubuting tao sa kanilang paghahanap ng asawa. Pwede bang magpakasal at magpakasal online? Si Dear Khaled Omran, Secretary General ng Fatwa sa Egyptian Fatwa House, ay nagsabi na ang pagkontrata ng kasal at kasal sa pamamagitan ng internet ay hindi itinuturing na isang lehitimong kontrata. Hindi ito binibilang at idiniin niya na walang problema sa pagkilala sa isa't isa at paghiling ng kasal sa internet. Ngunit hindi pinahihintulutang kontratahin ang kasal sa pamamagitan ng modernong paraan ng komunikasyon. Sinabi ni Fadl Murad, propesor ng kontemporaryong jurisprudence, na ang Fiqh Academy ay hindi kasama ang kasal o kontrata ng kasal sa mga kontrata na maaaring tapusin sa pamamagitan ng internet o social media upang mapanatili ang karangalan at angkan at maiwasan ang pamemeke at pandaraya. Hindi pinahihintulutang tapusin ang kasal sa pamamagitan ng internet o telepono at ipinahiwatig niya na maaaring maglabas ng fatwa. Ito ay kapag may mga institusyon na nag-organisa at nangangasiwa sa proseso ng kasal sa pamamagitan ng internet, kinumpirma ni Sheikh Abdullah Al-Sulami sa desisyon sa kontrata ng kasal at kasal sa pamamagitan ng internet na hindi pinahintulutan ng Islamic Faith Council ang kontrata ng kasal sa pamamagitan ng mga social networking sites sa normal na mga pangyayari. Ngunit sa mga pambihirang pagkakataon, ang mga kondisyon ng kontrata ng kasal ay dapat na isinasaalang-alang, kabilang ang pagkakaroon ng mga saksi at tagapag-alaga ng babae, at ang kasal na tumutupad sa mga legal na kondisyon at kontrol. Mga dahilan ng pagkalat ng kasal sa pamamagitan ng internet, karaniwan, ang online na kasal, o tinatawag na pakikipag-date sa kanluran, ay isang uri ng panggagaya sa kanluran at nagsimula itong kumalat sa mga Arabo sa maraming kadahilanan, kabilang ang pagkalat ng teknolohiya at ang pangingibabaw ng digital world. Matapos maging dominante ang digital world sa mga kabataan nitong mga nakaraang taon, sinimulan na nilang hanapin ang lahat sa pamamagitan ng social networking sites o dedicated sites. At kabilang sa mga bagay na ito ay ang paghanap ng isang kasama sa buhay. At sinusubukang bumuo ng isang pamilya sa isang hindi kinaugalian na paraan at paggamit ng teknolohiya. Sinabi ni Fadl Murad, propesor ng kontemporaryong jurisprudence, na ang Fiqh Academy ay hindi kasama ang kasal o kontrata ng kasal sa mga kontrata na maaaring tapusin sa pamamagitan ng internet o social media upang mapanatili ang karangalan at angkan at maiwasan ang pamemeke at pandaraya. Hindi pinahihintulutang tapusin ang kasal sa pamamagitan ng internet o telepono, at ipinahiwatig niya na maaaring maglabas ng fatwa. Ito ay kapag may mga institusyon na nag-organisa at nangangasiwa sa proseso ng kasal sa pamamagitan ng internet, kinumpirma ni Sheikh Abdullah Al-Sulami sa desisyon sa kontrata ng kasal at kasal sa pamamagitan ng internet na hindi pinahintulutan ng Islamic Faith Council ang kontrata ng kasal sa pamamagitan ng mga social networking sites sa normal na mga pangyayari. Ngunit sa mga pambihirang pagkakataon, ang mga kondisyon ng kontrata ng kasal ay dapat na isinasaalang-alang, kabilang ang pagkakaroon ng mga saksi at tagapag-alaga ng babae, at ang kasal na tumutupad sa mga legal na kondisyon at kontrol.
Mga dahilan ng pagkalat ng kasal sa pamamagitan ng internet, karaniwan, ang online na kasal, o tinatawag na pakikipag-date sa kanluran, ay isang uri ng panggagaya sa kanluran, at nagsimula itong kumalat sa mga Arabo sa maraming kadahilanan, kabilang ang pagkalat ng teknolohiya at ang pangingibabaw ng digital world. Matapos maging dominante ang digital world sa mga kabataan nitong mga nakaraang taon, sinimulan na nilang hanapin ang lahat sa pamamagitan ng social networking sites o dedicated sites. At kabilang sa mga bagay na ito ay ang paghanap ng isang kasama sa buhay. At sinusubukang bumuo ng isang pamilya sa isang hindi kinaugalian na paraan at paggamit ng teknolohiya. Isang madaling paraan para makilala, maraming kabataan ang nalaman na ang paghahanap ng makakasama sa buhay sa pamamagitan ng internet ay isang madali at mabilis na paraan para makilala ang tao. Gayun din, ang relasyon ay madaling maputol kung walang pagkakatugma o kasunduan ng walang interbensyon ng pamilya. Ang ilang mga pag-aaral ay isinagawa sa isang bahagi ng mga mag-aaral sa unibersidad. Kaugnay nito, napag-alaman na 69.2% ng mga lalaki at 52.9% ng mga babae ay sumasang-ayon sa opinyon na ito. Nagbibigay ito ng mas malaking pagkakataon para sa pagpili. Maraming kabataan ang gustong magpakasal online dahil nagbibigay ito ng mas maraming pagkakataon na pumili ng tamang tao dahil nag-aalok ito ng mga tao sa lahat ng nasyonalidad, edad at relihiyon, at ayon sa mga istatistika sa mga kabataan, 46.1% ng mga babae at 30.8% ng mga lalaki ang sumasang-ayon sa kadahilanang ito. Pagmamasid sa matagumpay na relasyon sa pag-aasawa sa pamamagitan ng internet, ang isa sa mga dahilan ng pagkalat ng hindi pangkaraniwang bagay ng kasal sa pamamagitan ng internet ay ang pananaw ng ilang matagumpay na mga modelo na naghihikayat sa mga kabataan na sundin ang pamamaraang ito bilang isang hindi kinaugalian na pamamaraan at kung saan ang kanilang mga pagpipilian ay tinukoy. Mas malawak ang pagnanais ng mga kabataan na pumili ng asawa-asawa ng nakapag-iisa. Sa kasalukuyang panahon, ang mga kabataang lalaki at babae ay gustong pumili ng kanilang kapareha sa buhay ng nakapag-iisa. Malayo sa mga pagpipilian ng kanilang mga magulang na maaaring limitado bilang karagdagan sa pagnanais para sa kakilala bago ang kasal na hindi makukuha sa pamamagitan ng mga tradisyonal na pamamaraan ng kasal. Ang pagnanais na maiwasan ang consanguineous marriage. Ito ay isa sa mga tradisyonal na pamamaraan ng kasal. Sino ang sinusunod ng mga magulang kapag ang isang binata o babae ay umabot na sa edad ng kasal, at sa ating panahon ay halos hindi na ito kanais-nais, lalo na sa pagiging bukas sa lipunan, sa panahon man ng pag-aaral at trabaho o pagpunta sa mga social networking site, na nagbibigay sa kanila ng mahusay na mga pagkakataon upang piliin at kilalanin ang isa't isa, pagkawatak-watak ng pamilya at paglayo sa mga magulang. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya ay itinuturing na isang suliraning panlipunan na direktang nakakaapekto sa mga bata at hindi tinutukoy ang mga magulang sa kanilang mga pribadong buhay. Kabilang ang kanilang pagpili ng kapareha sa buhay. Natuklasan ng ilang tao na ito ang pangunahing posibilidad para sa mga kabataan na magpakasal sa pamamagitan ng internet. Ayon sa mga istatistika sa isang segment ng mga tao na 67.3, natuklasan ng porsyento ng mga tao na ito ang dahilan ng pagkalat ng kasal sa pamamagitan ng internet, mga internasyonal na pag-aaral sa online na kasal at mga relasyon. Ang mga relasyon at ang kanilang pagpapahayag ay nagkakaiba depende sa mga kultura at lipunan. Ang pakikipag-date sa internet ay maaaring posible para sa pakikipag-date sa isang babae nang hindi binibigyang diin ang layunin ng kasal. Sa ibang mga lipunan, hindi dapat makipagkita sa isang babae nang walang intensyon na magpakasal pagkatapos makipag-date online. Naiiba din ang relasyon kung ito ay sa pamamagitan ng mga site na nakatuon sa kasal o mga social networking site. Dahil dito, maraming bansa ang nagpakita ng ilang istatistika tungkol sa kasal o pakikipag-date sa pamamagitan ng internet. Mga istatistika sa mga rat ng paghihiwalay para sa mga taong nagpakasal sa pamamagitan ng internet. Sa isang pag-aaral na itinuturing na pinakamalaki sa Estados Unidos, napatunayan na ang mga rate ng paghihiwalay pagkatapos ng kasal sa pamamagitan ng mga internet site ay mas mababa kaysa pagkatapos ng kasal sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, dahil ang mga rate ng paghihiwalay sa kasal sa pamamagitan ng internet
5.6% kumpara sa 7.67% sa pamamagitan ng ibang paraan, mga istatistika. Tungkol sa online dating, ang pananaw ay nagsimulang lumipat mula sa negatibo tungo sa mas positibo sa mga nakalipas na taon sa ilang mga bansa sa kanluran. Naipakita, ayon sa isang pag-aaral sa Estados Unidos, na 59% ng mga gumagamit ng internet dating site ang nakikita ang ideya ng online na pakikipag-date bilang isang magandang ideya para makipagkita sa mga tao. Habang 53% ang nakakakita na nagbibigay ito ng mga pagkakataon upang makilala ang taong pinakakatugma sa kanila at ang kanilang mga ideya dahil nagbibigay daan ito sa kanila na makilala ang isang malaking grupo ng mga tao. 21% nakikita pa rin ng mga tao na ang mga gumagamit ng internet para sa pakikipag-date ay isang miserableng tao at isang pagkabigo sa pagbuo ng mga relasyon. Isang pag-aaral sa pag-aasawa ng mga taong nakilala sa pamamagitan ng internet. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa ng sosyologong si Michael Rosenfeld sa Stanford University sa Amerika. Pinatunayan ng pag-aaral na ito na ang mga taong nakikipagkita sa pamamagitan ng internet ay mas mabilis magpakasal kaysa sa mga nagpakasal sa ibang paraan. Ipinaliwanag niya ito para sa dalawang dahilan kung kaya't nakipag-usap siya sa pahayagan, Washington Post. Ang isang tao ay may malawak na hanay ng mga opsyon sa pamamagitan ng internet at sa iba't ibang kultura na ginagawang mas pinipili ang pagpili at ang pangalawa ay ang kadalian ng pagkolekta ng impormasyon mula sa mga personal na file bago matugunan ang ibang partido sa katotohanan. Mga istatistika ng kasal sa pamamagitan ng internet. Ang Statistical Brain Research Institute sa United States ay nagsagawa ng pag-aaral na nagpatunay na 20% ng mga relasyon ay nagsisimula sa pamamagitan ng internet at higit sa 17% ng mga kasal ay nagsisimula sa pamamagitan ng online dating, sa pamamagitan man ng mga dating site o sa pamamagitan ng mga website. Social networking. Inaasahang tataas ang porsyentong ito habang nagsisimulang gustong makipag-date ang mga tao sa isang tao sa pamamagitan ng internet para sa kasalman o pangmatagalang relasyon, cohabitation, ang pinakamahusay na Arab marriage sites online. Ang website ng Muslima.com ay isang website na nakatuon sa mga Muslim na naghahanap ng makakasama sa buhay. Alinsunod sa kalikasang Islamiko. Ito ay kadalasang ginagamit ng mga kabataang expatriate na naghahanap ng babaeng mapapangasawa mula sa kapareho nilang relihiyon, Buzz Arab website. Ito ay isang application para sa pakikipag-date at pag-aasawa na tumutulong sa paghahanap ng tamang tao dahil maraming miyembro mula sa Arab world, Europe at Amerika mula sa lahat ng relihiyon at sekta na nagpapahintulot sa mga tao na makahanap ng angkop na kapareha sa buhay, website ng kasal. Tinutukoy ng website ng kasal na sawag. Org ang sarili nito bilang isang Arab-Islamic na platform na naglalayong mapadali ang pagkakakilala sa pagitan ng mga lalaki at babae upang makumpleto ang kasal. Kasama sa site ang iba't ibang mga seksyon bilang karagdagan sa pakikipag-date. Tulad ng blog at mga artikulo, at ang site ay may isang application na magagamit para sa mga teleponong Android at iPhone, Yazawaj.com. Ang Yazawaj.com ay itinuturing din na isa sa mga sikat na Arab marriage site. Nagbibigay ito ng madaling pag-access sa mga personal na file ng mga lalaki at babaeng naghahanap ng kasal, pakikipag-chat, at pakikipag-date. Arsan website. Ang Arsan.com ay itinuturing na isa sa mga sikat at simpleng site ng kasal sa mga tuntunin ng disenyo at paraan ng paggamit. Ito ay isang espesyal na Arabic website para sa mga Muslim mula sa buong mundo at bilang karagdagan sa pakikipag-date, nagbibigay ito ng isang gabay para sa mga manliligaw. Sa pagtatapos ng episode na ito, nalaman namin na ang online na kasal ay may kasamang hanay ng mga pakinabang at disadvantages na dapat isaalang-alang ng mga individual kapag nagpapasyang maghanap ng kapareha sa buhay. Bagamat nagbigay kami ng pangkalahatang ideya ng ilan sa mga aspetong ito, dapat na maunawaan ng mga manunood na ang karanasan sa online na kasal ay lubos na nakadepende sa mga individual na kalahok sa karanasan. Nais naming bigyang diin na ang Philippine Channel sa Arabic ay walang pananagutan para sa anumang mga site na ipinakita sa episode at ipinakilala
at ang impormasyong ito ay para lamang sa mga layuning paglalarawan at upang magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa konsepto ng kasal sa pamamagitan ng internet. Sa huli, dapat matanto ng mga individual na ang tagumpay o kabiguan ng online na karanasan sa kasal ay nakasalalay sa pagkakaunawaan at pangako ng magkabilang panig at ang kakayahang umangkop sa mga hamon na maaaring lumitaw sa kanilang paglalakbay sa pagsasama. Palaging nagpapaalala sa amin na ang internet ay nag-aalok ng mga tuol at pagkakataon sa networking, ngunit hindi nito pinapalitan ang pagsisikap at personal na pakikipag-ugnayan na kinakailangan upang bumuo ng isang matagumpay na relasyon. Minamahal naming mga manunood, umaasa kaming nasiyahan kayo sa episode at nakinabang sa nilalaman. Upang suportahan kami at patuloy na magbigay ng dekalidad na nilalaman, inaanyayahan ka naming gumawa ng ilang hakbang. Isa. Mag-subscribe sa channel, tiyaking mag-subscribe sa channel upang matanggap ang lahat ng mga bagong update. I-click ang subscribe button at i-activate ang bell para makatanggap ng notification ng bawat bagong video. Dalawa. Ibahagi ang video, ibahagi ang episode sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ang impormasyon ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa ibang tao. Tatlo. I-activate ang kampana para sa lahat, para makatanggap ng mga notification tungkol sa bawat bagong video. Tiyaking i-activate ang bell sa lahat. Apat. Suporta sa pananalapi. Kung gusto mong suportahan ang channel sa pananalapi, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pindutan ng suportang pinansyal sa hugis ng puso sa ibaba ng video. Maaari mong piliin ang halaga at uri ng suporta na nababagay sa iyo. 5. Sumali sa channel, maaari mo ring isaalang-alang ang opsyong sumali sa channel para sa mga karagdagang benepisyo at patuloy na suporta. 6. Bumili ng mga produkto, mayroon kaming magagandang produkto na may logo ng channel. Maaari mo itong bilhin sa ibaba ng bawat video at suportahan kami. Nagpapasalamat kami sa iyong patuloy na suporta at pakikipag-ugnayan. Pinahahalagahan namin ang bawat pagsusumikap na ginagawa mo upang suportahan kami at tinitiyak na patuloy naming ibibigay ang nilalamang nararapat sa iyo. Salamat! Ipinagkatiwala ka namin sa Diyos na ang mga deposito ay hindi kailanman mawawala. Sumainyo nawa ang kapayapaan, awa at mga pagpapala ng Diyos.